Bago tayo magsimula, palike naman ang video para matulungan nyo kami. Sa simula ng pelikula, isang lalaki ang nagkwento tungkol sa mga taong Jan Turog Kabert, isang grupo ng mga mabangis na mandirigma na ang tapang at kagitingan ay hinangaan ng mga tao mula sa lahat ng dako. Ipinaliwanag pa nito na ang unang mga mandirigmang Jaturong Kabert ay nabuo noong 1605, matapos ang hukbong Tay ay dumanas ng pagkasawi ng mga elepante noong panahon ng digmaan. Ang tanging layunin nila ay protektahan ang mga elepante at alagaan silang mabuti. Dahil dito, gumawa sila ng isang mapanganib na anyo ng martial art na tinatawag na Muay Thai. Nang marinig ito, ang kanyang anak na si Ong ay naging interesado at ipinahayag ang kanyang pagnanais na maging isa sa kanila. Pagkatapos ay bumuo siya ng isang hindi mapaghihiwalay na ugnayan sa isang lalaking elepante na pinangalanang Poirier. Sa susunod na eksena, naglakbay si Poirier sa kakahuyan kasama ang isang babaeng elepante. Dahil dito, nag-alala ang batang lalaki dahil inakala niyang iiwan siya ng kanyang kaibigan, ngunit pinakalma siya ng kanyang ama at sinabi sa kanya na babalik din si Ye. Ang pelikula pagkatapos ay pinutol sa ilang taon kung saan si Poirier at ang babaeng elepante na si Cup, ay nagsilang ng isang malusog na elepante na pinangalanang Corn. Lumaki na rin si Ong na naging isang nakamamatay na mandirigmang Jan Turog Kabert. Isang araw, habang nagpapastol si Corn sa bukid, biglang pinalibutan siya ng ilang mga mangangaso. Ngunit bago pa nila siya madala, dumating agad ang kanyang mga magulang at nailigtas siya. Habang nagsisimulang tumakas ang mga mangangaso, hindi sinasadyang napaputok ng isa sa kanila ang kanyang baril, at tumama ito kay Cup. Sa kasamaang palad, siya ay pumanaw, at ang maliit na elepante ay naiwan na walang ina. Nasasaktan si Ong dahil dito, ngunit ipinangako niyang poprotektahan sina Ye at Corn sa anumang paraan. Pagkalipas ng ilang linggo, habang nasa labas si Ong kasama si Corn, nilapitan sila ng kanyang ama at binanggit ang kahalagahan ng malalakas na elepante. Inihayag niya na ang pinakamahusay na mga elepante sa bansa ay pinili para sa maharlikang hari. Dahil dito, ang isang napakatinding proseso ng pagpili ay isinagawa, at tanging ang pinakamakapangyarihang mga elepante lamang ang mapipili. Sa susunod na eksena, nagsimulang maghanda ang nayon ni Ong para sa taunang pagdiriwang na pinangalanang Songkran Water Festival. Samantala, si Mr. Sethep, isang lokal na MP, ay nagsagawa ng isang malaking okasyon upang ipagdiwang siya bilang isang miyembro ng bagong gobyerno ng Thai. Nabalitaan na susuriin nila ang mga elepante para sa pagiging hari. Hinihikayat ng isang lokal na ginang si Ong na isali ang kanyang mga elepante sa kompetisyon. Nagdalawang isip si Ong na makibahagi dahil ayaw niyang mawalay sa kanyang pinakamamahal na elepante ngunit alam din niya na iyon ang tamang gawin. Humingi agad siya ng paumanhin kay Ye kung hindi na niya muling makikita ang kanyang anak na si Corn. Sa araw ng pagdiriwang, dinala ni Ong at ng kanyang ama si Ye kay Mr. Sethep at sa anak nito na si Koy. Ngunit sinabi ni Koy kay Ong na maghintay sa labas, at dinala ang elepante at ang ama ni Ong sa loob ng parke, kung saan nakalagay ang iba pang mga elepante. Samantala, gumala si Ong sa palengke kasama ang batang elepante at binilhan siya ng kampana. Ang dalawa ay nag-enjoy sa panunood ng blind boxing. Gayunpaman, si Ong ay nalibang sa laro at hindi napansin na ang maliit na elepante ay gumala mag-isa kasunod ng isang grupo ng mga malilikot na bata. Sa parke, pinapirma ng isa sa mga tauhan ni Sethep ang ama ni Ong ng ilang papeles na hindi niya mabasa at hiniling na umuwi siya. Nang maramdamang niloloko siya, ang ama ni Ong ay nagprotesta at inatake si Koy. Gayunpaman, nagalit si Koy at binaril ang matanda. Ikinagalit ito ni Ye at sinimulan niyang habulin ang lalaki at ang mga alip-ores nito. Sa gitna ng kaguluhan, dinala ng isang grupo ng mga lalaki ang batang elepante ni Ong. Sa kalaunan ay natagpuan ni Ong ang kanyang ama at bago ito mahimatay, sinabi niya kay Ong ang tungkol kay Ye. Samantala, nakita ng higanteng elepante ang mga kidnapper at hinabol sila sa buong lungsod. Gayunpaman, ang mga lalaki ay dinala rin ang higanteng elepante at umalis kasama ng parehong mga hayop. Pagkalipas ng ilang araw, gumaling ang ama ni Ong at nagsagawa sila ng tradisyonal na seremonya ng oracle, na ginagawa upang mahanap ang mga nawawalang kaluluwa. Sa susunod na eksena, nalaman ni Ong ang tungkol sa kinaroroonan ni Koy at sinugod ang kanyang bahay na barko. Inatake siya ng mga bandido at nangyari ang mahabang pakikibaka. Si Ong ay nag-iisa ngunit nagawa niyang talunin ang mga masasamang tao. Sa huli ay nakarating siya kay Koy na sinubukan siyang barilin. Ngunit walang kahirap-hirap na nakuha ito ni Ong at tinanong ang kinaroroonan ng elepante.
Nabunyag na ang mga elepante ay nasa kamay ni Johnny, isang Vietnamese gangster na nagtatrabaho sa may-ari ng isang Thai restaurant na pinangalanang Tom Yum Goong sa Sydney, Australia. Bago makaalis si Ong, dumating si Mr. Sethep at pinasundan siya sa mga tauhan nito, gamit ang sasakyang panghangin at tubig. Gayunpaman, kahit papaano ay naiwasan ni Ong ang lahat ng mga lalaki, at nagawang wasakin ang isa sa mga chopper gamit ang kanilang bangka. 2 linggo ang lumipas at ang balita ng paglipat ng mga elepante sa Australia ay kumalat sa buong bansa, na nagdulot ng protesta mula sa mga aktivista. Samantala, si Mr. Wittaya Thimarat na may-ari ng Thai restaurant na Tom Yum Goong ay napatay. Ito ay pinaniniwalaan na ang motibo ng pagpatay ay ang pagkakasangkot ni Wittaya sa isang Chinese mafia gang at maraming mga ilegal na aktibidad na maaring humantong sa hidwaan sa negosyo sa pagitan nila. Sa susunod na eksena, sa Sydney kung saan ang mga pulis na si Mark, isang Thai-Australian, at ang kanyang partner na si Rick ay kinukunan para sa isang dokumentaryo. Si Mark ay nakaistasyon sa lugar kung saan maraming Asyano sa Sydney. Kilala niya ang lahat, kasama ang mga magnanakaw. Sa ibang lugar, isang Thai na estudyante na nagngangalang Pia ang nakikitang pinagbantaan ng isang grupo ng mga lalaki. Napag-alaman na si Pia ay kasintahan ng yumaong si Mr. Wittaya at pinipilit siya ng mga ito na maging isang call girl para mabayaran ang utang ng kanyang kasintahan. Sa sumunod na eksena, ang isang transgender na miyembro ng Chinese gang na nagngangalang Madam Rose ay nakita sa isang pulong kasama ang pinuno ng gang at ang kanyang tiyuhin na si Mr. Sim. Naging malinaw na gusto niyang maging pinuno ng seguridad ng gang. Gayunpaman, pakiramdam ni Mr. Sim na hindi niya kakayanin ang responsibilidad at sinabi sa kanya na pangasiwaan na lang ang restaurant sa halip, na labis niyang ikinadismaya. Sa wakas ay dumating na si Ong sa Sydney kung saan sumakay siya ng taxi at sinabi sa driver na dalhin siya sa Tom Yum Goong. Sa daan, bigla na lang silang hinabol ng ilang sasakyan ng mga pulis. Ang driver pala ay isang wanted na magnanakaw na nagpapanggap bilang isang taxi driver. Si Mark at ang kanyang partner na si Rick ay nakisali na rin sa paghabol at kalaunan ay napalibutan nila ang magnanakaw. Ngunit ang lalaki ay hinawakan si Ong habang tinututukan ng baril. Gayunpaman, mabilis itong nadisarmahan ni Ong upang mapalaya ang sarili. Biglang isang pangatlong pulis na si Inspector Vincent, ang nagpakita at pinagbabaril ang magnanakaw. Sinusundan na pala ni Vincent si Ong simula nang umalis siya ng airport. Matapos mamatay ang magnanakaw, sinubukan niyang barilin si Ong. Gayunpaman, nakaligtaan niya ang pagbaril at nakatakas si Ong. Nataranta sa mga aksyon ni Vincent, tinanong siya ni Mark at iginiit niya na kasabwat si Ong, dahilan para habulin siya nina Mark at Rick para mahuli. Sinimulan ng dalawang habulin si Ong. Sa huli ay nahuli nila siya at nagmaneho patungo sa istasyon ng pulisya. Sa sasakyan, sinabi ni Ong kay Mark na hinahanap niya ang kanyang mga kamag-anak nang hindi ipinaalam na ang mga nasabing kamag-anak ay mga elepante pala. Habang nasa daan, huminto si Mark sa Tom Yum Goong restaurant para makipagkita sa isang kakilala. Doon, nakita ni Ong si Johnny mula sa loob ng sasakyan at nagalit. Hinimok niya sina Mark at Rick na arestuhin si Johnny, ngunit sinabi ni Mark na hindi niya magagawa dahil walang may pakitang patunay ng krimen si Ong. Wala nang magawa, si Ong ang naging sanhi ng pag-crash ng sasakyan at siya ay muling nakatakas. Sinundan niya si Johnny sa isang tulay kung saan ito nakatakdang makipagkita kay Pia. Hinarap ni Ong si Johnny at sinabing ibalik ang kanyang mga elepante. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Johnny at inutusan ang kanyang mga alip-ores na sila na ang bahala kay Ong. Isang matinding laban ang naganap at madaling natalo ni Ong ang mga kalaban, na nagudyok sa kanila na tumakbo. Habang sinusundan sila ni Ong, binalaan siya ni Pia na hindi dapat siya nakikialam kay Johnny at sa kanyang mga tauhan. Gayunpaman, hindi niya pinapansin ang payo ng babae at sinundan ang isa sa mga alip-ores ni Johnny. Pinilit niya ang mga alip-ores na dalhin siya sa hideout ni Johnny, na nakaabala sa isang deal sa droga. Galit na galit, ipinatawag ni Johnny ang hindi mabilang na mga mahilig sa matinding labanan upang bugbugin si Ong. Mas marami sila sa kanya at pinalibutan siya. Isang nakakapagod na laban ang nangyari ngunit muling nanalo si Ong. Pagkatapos ay sinubukan niyang habulin si Johnny ngunit nakatulog sa eskinita dahil sa sobrang panghihina. Sa kabutihang palad, si Pia na nagkataon na dumaan, ay napansin siya sa kalye at dinala siya sa apartment nito. Samantala, sina Mark at Rick ay tinanggal sa kaso nang matakasan sila ni Ong mula sa kanilang sasakyan.
Sa halip, itinalaga sila upang tulungan si Vincent na magbigay ng seguridad para sa pagpupulong ng komisyoner ng pulisya kay Mr. Sim. Sa ibang lugar, sa kanyang pagtulog, si Ong ay nanaginip ng isang epikong labanan na kinasasangkutan ng mga elepante at ng Jaturong Kabert, ang mga tagapagtanggol ng elepante. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Pia ng tawag mula sa mga tauhan na pinagkakautangan niya ng pera at nagpas siyang umalis. Pagkaalis niya, nagising si Ong mula sa kanyang panaginip. Tumingin siya sa paligid ng apartment ni Pia at napansin niya ang mga larawan nito kasama si Johnny. Samantala, ang lokal na balita ay nagsimulang magulat na si Ong ay sangkot sa pagtitinda ng droga sa Sydney at siya ay pinaghahanap ng pulisya. Narinig ni Pia ang balita sa kalye at bumalik sa kanyang apartment ngunit huminto siya at nanonood mula sa malayo nang mapansin niya ang mga pulis na dumarating sa labas ng kanyang lugar. Napansin din ni Ong ang mga pulis mula sa loob ng apartment at umakyat sa mga pader upang makatakas. Sa susunod na eksena, ipinakita na si Pia ay isa sa mga dancer sa pagpupulong ng komisyoner ng pulisya kay Mr. Sim, habang si Mark at Rick ay nagbibigay ng seguridad sa labas ng gusali, na walang kamalay-malay sa kung ano ang nangyayari sa loob. Habang sumasayaw si Pia, nasasabik ang komisyoner at napilitang humingi ng gamot para pakalmahin ang tibok ng kanyang puso. Nang pumunta si Pia para kumuha ng gamot, isang armadong salarin ang lumitaw at pinagbabaril ang lahat maliban kay Pia. Nang marinig ang putok ng baril, agad na pumasok sina Mark at Rick at hinarap ang lalaki ngunit dumating si Vincent at pinatumba ang mamamatay tao bago pa nito mabunyag ang anuman. Biglang binaril ni Vincent si Rick, at isinisi kay Mark ang pagpatay. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na arestuhin si Mark ngunit ang lalaki ay agad na nakatakas. Ang pagpatay ay nakunan sa kamera ng komisyoner at pagkatapos na habulin ni Vincent at ng kanyang mga tauhan si Mark, kinuha ni Pia ang kamera at tumakbo palayo. Sa kalaunan ay nahuli niya rin si Mark sa pamamagitan ng pag-akit sa kanya sa isang abandonadong gusali gamit ang isang babae mula sa kanyang lugar. Gayunpaman, napagtanto ni Vincent na nabigo ang kanyang mga tauhan na ilabas si Pia at nasa kanya ang kamera ng komisyoner. Pagkatapos ng kaunting habulan, sa huli ay naaresto nila siya ngunit nang dadalhin na nila sa istasyon ng pulisya ay dumating si Ong at nailigtas siya mula sa mga tiwaling pulis. Matapos mailigtas, sinabi ni Pia kay Ong ang tungkol sa VIP area sa loob ng Tom Yum Goong, at hindi nagtagal, nakarating siya sa lugar. Nakipaglaban sa mga alip-oras bago makapasok sa VIP area at nakarating sa taas ng gusali. Doon, hinanap ni Ong ang kanyang mga elepante, ngunit sinalubong lamang siya ng pagtawa ni Johnny at ng kanyang mga alip-oras, na tinuya din siya gamit ang kampana ni Korn. Nang tumingin si Ong sa paligid, napansin niya ang mga katawan ng ilang kakaibang hayop at napagtanto na pinatay ni Vincent ang mga elepante at inihanda ang mga ito sa kanyang mga customer. Labis na nagalit si Ong at inatake si Vincent at ang kanyang mga alip-oras. Isang mahabang laban ang nangyari ngunit tulad ng dati, si Ong pa rin ang nananalo. Pagkatapos ay pumasok siya sa lugar ng imbakan ng restaurant, at nakakita ng iba't ibang mga kakaibang hayop na handa ng katayin at kainin. Nang makita ito, nawalan siya ng pag-asa ngunit sa sandaling iyon, nakita niyang nakatali si Mark sa loob ng isang silid. Agad niya itong tinulungan palabas at doon ay nakita niya ang kanyang elepante na si Korn. Nang makita siya, natuwa si Ong at agad na umalis ang tatlo sa lugar sakay ng isang truck bago dumating ang mga pulis. Samantala, pinagmamasdan sila ni Pia na umalis mula sa malayo ngunit hindi siya sumunod. Sa ibang lugar, sa panahon ng anunsyo ng bagong pinuno ng Chinese gang, nilaso ni Madam Rose ang dalawa pang posibleng kahalili, na nagbigay daan sa kanyang pag-akyat sa posisyon ng pamumuno. Samantala, kumakalat ang balita tungkol sa restaurant na naghahain ng karne ng mga delikadong hayop at napilitang isara ang gusali. Matapos madismaya muli ni Johnny, sinimulan ni Vincent ang paghahanap kina Ong at Mark, na nagtatago sa isang templo ng Buddhist. Pagkalipas ng ilang araw ay nagpasya silang umalis sa monasteryo upang maiwasan ang pag-atake dito ng mga kalaban. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon pagkatapos ng kanilang pag-alis, ang templo ay sinunog ni Vincent at ng kanyang mga alip-oras. Sa paniniwalang maaaring nasa panganib ang templo at ang mga naninirahan dito, nagpasya ang dalawa na bumalik. Pagdating nila, si Ong ay nakaharap ang tatlong asasin, isang mabangis na kapirista, isang dalubhasa sa wushu na may hawak na espada, at isang higanteng wrestler. Kahit papaano ay natalo ni Ong ang dalawang asasin, ngunit masyadong malakas at malaki para sa kanya ang wrestler.
Nang malapit na siyang matalo sa wrestler, dumating ang mga pulis, at dumating si Mark upang tulungan siyang tumakas. Samantala, pumunta si Pia sa pulisya at ipinakita sa kapitan ang ebidensya na nagpapakita na si Vincent at ang kanyang mga alip-ores ang pumatay sa komisyoner at sa iba pang mga tao. Kinaumagahan, lumabas si Ong kasama si Korn habang si Mark ay nahanap ng ilang pulis at ipinadala upang harapin si Inspector Vincent. Hindi nagtagal, dumating si Ong sa isang bulwagan kung saan may pagpupulong si Madam Rose. Sa sandaling iyon, tumakbo si Korn upang matakot ang karamihan at nagsimula si Ong na makipaglaban sa mga gangster. Sa ibang lugar, dinakip ni Mark si Vincent, at nang malapit na niya itong arestuhin, dumating si Johnny doon at binaril si Vincent. Si Mark ay naiwang nakatulala sa pangyayari ngunit inihayag ni Johnny na ito ay isang paghihiganti para sa isang bagay na personal. Sa susunod na eksena, nakita ni Ong ang kanyang sarili na kasama si Korn sa isang malaking silid, at ipinakita sa kanya ang bangkay ng kanyang amang elepante na may mga alahas bilang regalo kay Madam Rose. Labis itong ikinalungkot ni Ong at naalala ang panahon kasama ang minamahal na elepante. Gayunpaman, wala siyang gaanong oras para magdalamhati ng umatake ang mga tauhan ni Madam Rose. Puno ng paghihiganti, inatake sila ni Ong ng mas malupit, sa pamamagitan ng pagbali sa mga braso at binti nila. Naramdaman ang panganib, ipinatawag ni Madam Rose ang wrestler mula sa templo, kasama ang 3 pang malalaking tao. Bagamat sinubukan ni Ong ang kanyang makakaya na mapantayan ang mga lalaki, madali siyang napipigilan at natatalo. Hindi nagtagal, itinapon ng wrestler ang maliit na elepante sa isang salamin habang si Ong ay inihagis sa palamuti ng elepante na nagdulot ng pagkalaglag ng 2 buto ng paa ng elepante. Napagtanto ni Ong na ang mga litid ay ang pinakamahina at mahalagang bahagi ng isang elepante na protektahan, at sa kaalamang ito ay natalo niya ang 4 na malupit na wrestler sa pamamagitan ng paggamit ng matutulis na dulo ng mga buto ng elepante upang hiwain ang kanilang mga litid. Napigilan din niya si Madam Rose bago pa ito makasakay ng helicopter, pareho silang bumagsak sa silid sa ibaba. Sa kabutihang palad, ang pagkahulog ni Ong ay nasalo ng mga pangil ni Ye. Sa pagtatapos ng pelikula nagkita si Mark at ang kanyang hepe, pinatawad na niya ito pagkatapos ay binigyan siya ng bagong partner na nagsasalita katulad ng kanyang wika. Sa huling eksena ng pelikula, narinig ang isang pagsasalaysay mula kay Mark, na ipinapakita ang mga eksena noong bata pa si Ong. Ipinaliwanag ni Mark na itinuturing ng mga Thailanders ang mga elepante na parang mga kapatid nila, at kinasusuklaman nila ang mga taong sinasaktan ang mga ito. Gusto ng mga Thailanders ng kapayapaan, ngunit hindi gusto ang mga taong kumukuha nito. Nagtapos ang pelikula nang sa wakas ay niyakap ni Ong ang kanyang matalik na kaibigan na si Korn. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!